Ayan po at medyo nakakapangilabot lang pong balita itong aking ibabalita sa inyo at ito naman po ay parang kumbaga ituring na po natin na nagsisimula na po yung ating na tumatalab yung ating pagdarasal na itong mga kawatang mga politiko ay magkamatay na lang lahat. Katunayan mga kaibigan, hindi pa man namamatay pero malapit na pong mamatay at kasi ay maging maitim na espiritu ay sumasanib na po dito sa mga kawatang mga politiko. At una na po rito, ang nasampulan na po rito ay itong si Romualdez na kung saan po ay ipinagpipray over na po nila hanggang ngayon, magmula pa po yan ng Huwebes at hanggang ngayon ipinapag-pray over kasi mukhang sinapian po talaga siya ng itim na espiritu kumbaga, at dahil po dyan ay nangagat na raw po siya ng empleyado niya, 3 empleyado yata niyang nabiktima, kinagat daw po niya sa liig. Yan po ang ating napag-alaman. Ganun pa man ay papakita ko itong litrato diyan mismo sa kamera na kung saan ay pinagpipray over ng mga pare, pastor, kasama na po dyan si Abante kasi pastor ko na naman daw yan, ay nakikita po sa picture na talagang kinakalma nila, parang pinapakalma nila itong si Romualdez. So ito na po yung kwan. Kaya sabi ko nga po, magdasal lang po tayo at didinggin tayo ng ating Panginoon. At siya na po ang bahalang mag-utos sa mga itim na espiritu na sumanib sa kanila para makana po sila, mawalan na po sila na sa katinuan. Ay siyempre, yung pang mga ngagat ka ng empleyado mo at sa liig pa, aba ay hindi na po normal yan. Di po ba? At sige, bago po tayo pumailan lang sa ating balita, ay nais ko lang po munang ipakita sa inyo talaga kasi baka sabihin nyo na naman na fake news na naman tayo. At para at least may makita kayong katibayan na talagang tila baga kinakalma niyang pastor at saka pare. Ang pastor nga dyan, isa dyan si Abante nga. At hindi pa raw po yan at may mga kinuha raw mga pare, napakarami raw na pinipray over. Ayan po, ito, ipapakita ko na po sa inyo. Ito pong isa na ito ay si Abante po yan at yung isa ay pare po yan. At nakalagay po rito sa caption na pray for Romualdez. Ano? Ayun po, pray for Romualdez. Ayun po, ayan. Yan po nakaputi, ayan po ay si Abante at yung pong isang nakaasol, ayan po ay pare. Kung makikita po nyo nakatungo dahil parang kumbaga talagang wala po sa katinuan kumbaga. At makikita po ninyo dyan sa caption na pray for Romualdez. Ngayon, ito po yung babasahin ko po sa inyo kasi maliliit po ito pong nakasulat dito, no? Ito nakasulat dito, babasahin ko po sa abot ng aking makakaya kung kaya kong basahin, ano po? So, gagamitan na po natin ng mahiwagang salamin. Ayan. So, babasahin ko po sa inyo kung ano po yung mga nakasulat. Ano po? Ayan. Sana mabasa natin, ano po? Kasi maliliit po eh. Ito, maliliit po kasi yan o, maliliit. Yan, pero ito po, ngayon may salamin na ako ay mababasa na po natin. Ayan po hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan ng pray over, pero usap-usapan ang litrato kung saan makikita si House Speaker na tila sinasa ilalim sa isang matinding spiritual operation laban sa disturbance ng kaluluwa. So, ang ibig pong sabihin, may sumapi po sa kanya. Yun nga po sabi ko na sinapian ng itim na kaluluwa. Ayan.
At yan po. Ito po ang binasa ko, yung caption po ha. Yan, ito po yung maliliit na yan. Yung maliliit na yan ha. Yan po yung caption. So, para po sa bagong dumating lang, hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan ng pray over. Pero usap-usapan ang litrato kung saan makikita sa House Speaker na tila isinasa ilalim sa isang matinding spiritual operation laban sa disturbance ng kaluluwa. At bas kaya po nakapagkon tayo may mga comment po dito at na ang sinasabi po ay nangagat nga daw po ng kanyang empleyado. At yun. So ibig sabihin kung ganun na po yung behavior ay wala na nga po sa katinuan, di po ba? At yun na po. So ibig lamang sabihin yan, kung ito ay matutuluyan na mawala na sa katinuan, para ano po yung pinaghirapan niya, nakakukulimbat. Masabi naman po natin na pinaghirapan yun kasi unang-una, pinaghirapan din po ang pinag-isipan kung paanong makapangulimbat. So, yun po. Kaya lahat po ng mga bagay na nandito sa atin, wala po tayong madadala sa hukay. Yan po ang itanim po natin sa isipan natin. Kagaya po nito. Alam na po nating lahat na kung gaano kapusakal sa pagiging kawatan ito. Alam naman natin yan. So, ang tanong dyan, ay huwag na tayo magtanong. Sabihin na natin na definitely, hindi niya madadala sa hukay itong kanyang ninakaw na pirang ito. Ito na po yung sinasabi kong paalala ko sa inyo na mga politiko kayo. Balikan nyo po yung aking vlog dyan. Sa totoo lang, nakaw kayo ng nakaw, ang makikinabang lang sa inyong pinagnakawan, yung mga magiging boyfriend or magiging asawa ng inyong mga asawa. Sa katunayan, yun pa lang yung palang dadalhin ka palang sa libingan yung ibabiyahe ka palang sa libingan, yung asawa mo nang iispat na nang ipapalit sa iyo. Kunwari iiyak yan pag nakakita ng gwapo yan. Iiyak-iyak yan. Ang iyak niya, itinuturo yung gwapo na ipapalit sa iyo. Yan yun. Iiyak, itinuturo. Yan na ang kasunod, yan na ang tatargeting ko. Ay, siyempre, kahit sino pa yan, kaya nang kunin yan. Kasi mapira nga Marami nang ang kinulimbat yung asawa mo. Kaya kayang-kaya niyang kunin yung kung sino yung nagustuhan niya. Sino ang nakinabang ngayon? Yung boyfriend ng magiging boyfriend ng asawa ninyo. Kayo mga kawatan ng mga kongresista. Maging kayo dyan sa Senado. Huwag masyadong gahaman. Magtira kayo nang para naman dito sa ating mga kababayang mahihirap. Yun lamang po ang sinasabi ko rito. Tandaan po natin. Uulitin ko lang na wala po talagang wala po talaga kayong mapapakinabangan sa mga ninakaw nyo. Uulitin ko lang po yung ipakita yung litrato po na kung saan ay kinakalma po nila. Pinapakalma po nila. Yan pinapakalma po nila at ang nakalagay dyan, pray for Speaker Romualdez. So talagang pa na ito. Kung ito ay sinapian, lalo na kung ang sumapi nito ay yung ating pinadala na puting paro-paro, aba ay wala na. Hindi na kwento.
Kaya ang magiging kwan nito, ang magiging kasunod nito, ito ang maririnig nyo. Ha? Pagka ito ay hindi na naulian, ito na yung inyong susunod na maririnig. Ha? Ito na. Tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Tapos habang inililibing kayo, sinabi ko na sa inyo kanina, iyak ng iyak yung asawa nyo. Pero ang iyak ay tinuturo yung magiging papalit sa inyo. Kaya mag-isip-isip kayo mga kawatan kayo dahil maniwala kayo, ang makikinabang ng mga pinagnakawan ninyo, yung magiging boyfriend ng mga asawa ninyo. Sino ako? Ayan. So, ayan po. At ulit-ulitin ko lang pong ipakita ito dahil sasabihin na naman itong itong mga trolls at mga nagko-comment dito, wala na raw akong ginawa kundi mag-fake news. Ayan. Well, yung mga nagsasabi niyan, tingnan nyo. Yung mga dating mga yung mga comment ng comment, wala na po. Patay na po silang lahat. Yan po ang totoo. Kaya wala na pong masyado nagkukan. Mayroon dyan pa isa-isa na lang. Yun po ay tinusok na rin natin. Kahapon, mayroon nag-comment dyan na kuhan. Tinusok na rin po natin. At yan ay sa susunod yan, hindi na po magko-comment yan kasi kasunod na po yung mga matay. Yan. So, uulitin ko lang po ipakita. Pray for Speaker Romualdez. Ayan po. Pray for Speaker Romualdez. At makikita po nyo po dyan si Abante, kinakalma po niya. Kinakalma niya at saka isang pare na nakablo na yan, kinakalma po niya si Romualdez. Kasi nga po, doon mismo sa kanyang staff, normal pa ba yung kanyang staff ay kakagatin niya ay talagang pinanindigan ng talaga niya na talagang buaya siya. Dahil nung nasiraan na siya ng ulo, wala na sa katinuan, ayun, talagang pinanindigan niya yung pagiging buaya nito. Kaya nangagat ng kanyang mga empleyado. Doon po sa mga hindi pa nakakuan, yung bago lang pong pasok, kasi para lang po malaman po ninyo, kasi tatadta rin na naman ako ng fake news nito eh. Babasahin ko lang po yung pong maliliit na sulat na ito. Maliliit na. Maliban doon sa pray for Romualdez, may mga maliliit pa pong mga sulat dito na ang sinasabi. Hindi malinaw kung may karamdaman o anong dahilan ng pray over. Pero usap-usapan ang litrato kung saan makikita si House Speaker na tila sumasailalim sa isang matinding spiritual operation laban sa disturbance ng kaluluwa. Ayan. So, ayan po at least
At least naipakita ko po sa inyo. Ayan. Nung Huwebes para po yan, wala na sa Katinuan. Itong si Romualdez dahil nga po dyan sa sinapian. Sinapian po siya ng masamang espiritu. At yun po. So ano pa ba? Mayroon po ngayon at sa mga susunod pong vlog natin ay ipapakita ko naman po kinuha ko po may kinontak po tayong nurse na maglagay ng hidden camera. Yung hidden camera sa katawan niya para makita yung aktual na operasyon ng bayag ng 3 kongresista. Ayan po, kasi 3 po yan na talagang hindi nila kaya yung paglaki ng kanilang bayag. Kita nyo naman, di ba? Nandiyan naman po yung sa video ko kung paano natin kasi tutusukin lang naman po natin ng karayom. Tapos lalagyan lang po natin ng tubo. Kaya yun nilalagay natin ng tusok sa karayom dito. Kaya po tinutusok lang natin dito. Kaya dito. Ito tingnan nyo. Yan o. Dito sa bayag. Yan. Ang dami pong tusok yan. Yan po yung sinasabi ko na kapag tinusok natin ang bayag niyan, lulubo yan. Lulubo po yan. Pagka lumubo yan, walang choice kundi magpa-opera sila. Hindi naman po natin pinapatay talaga. Ayaw ko pong pumatay. Bibigyan lang natin ng para gumastos naman sila. Total, malaki naman yung mga kinawat nila. Bibigyan natin ng gastusin. At ang mga hospital na mga pinupuntahan naman ng mga yan ay dyan sa St. Luke's. Either St. Luke's Quezon City or St. Luke's BGC. Yan, Bonifacio Global na yan. So, 2 lang po yan ang mga ang mga hospital na pupuntahan na. Kaya, dyan sa 2 na yan, 2 branch ng St. Luke's na yan ay meron po tayong mga nabanggit ko naman po yan sa inyo. Napakarami po akong napatapos ng mga estudyante na nurse. At naka-duty po yan sa magkakaiba-ibang mga hospital. At yun po, sana ay magawa nung nurse na kausap natin na lalo yung mag-a-assist. I-assist po kasi yan I-assist yan doon sa operating room. At pag nalagyan ng camera yan at makunan niya yung buong proseso para hindi po tayo pagsabihang fake news dito ay yun po ang gagawin natin. So buong procedure ng operation ay makukunan niya. At yun naman po pagkatapos ng operasyon yan, di wala na uli yung bayag niya na lumubo. Tutusukin po uli natin, lulubo po uli yan. Wala pong katapusan yan. Wala pong katapusan na paglubo yan hanggat tinutusok natin. Ngayon, yun ang natin at so, sana nga magawa ng nurse na katulong noong doktor na mag-oopera. 3 po yung naka-schedule. 3 congressman ang naka-schedule na magpapa-opera ng kanilang malalaking bayag. So, yan po. Ganun na lang gagawin natin dito. Tusok ng tusok sa bayag nila para lumubo ng lumubo yung mga bayag nila. At yan naman po, siyempre, pag yan ng ganun ng ganun, opera ng opera at nagkakomplikasyon, doon pa lang sila mamamatay. Pero hindi po dahil doon sa pinalalobo natin ang bayag ay mamamatay. Hindi po. Mamamatay itong mga ito doon sa komplikasyon. Ayan, hindi na natin kasalanan yon, di ba? Kagaya nito, sa totoo lang, sinabi ko na ito dati sa inyo. Ayaw niyong maniwala. Kaya nga ito, pag naglalakad ito, uneasy na po ito
Kung naglalakad ito, iba na yung lakad niya eh. Kasi lumulubo na po ng lumulubo ang bayag niyan. Siguro ang daming problema, kasi ibang klase yung paglubo ng bayag nito, kasi meron po tayong nilagay na special na, kumbaga, irritable yan, hanggang ulo niyan, irritable yan. Yan. Kaya, kahit na mayayaman itong mga ito, huwag kayong pakainggit dyan, kasi unang-una, mayaman ka nga, binabagabag ka naman ng irritable sa ulo. Anong ibig sabihin ng irritable? Kung may nararamdaman ka, kagaya may nararamdaman ka na mayroong kumukulikot din sa loob ng bayag mo, magiging masaya ka ba? Hindi. Hanggat may nararamdaman ka, hindi ka magiging masaya kahit na nakatambak sa iyong pera. Pakatandaan ninyo yan. Kagaya nito. Ngayon, pero ito ay ibang klase ito dahil nga wala na po sa katinuan. At uulitin ko lang dahil doon sa mga hindi pa ngayon pa lang nakapanood, ito po. Kinakalma po yan. Ito po yan si Abante po yung kumakalma sa kanya. Kinakalma po yan ni Abante, oh. Tapos isa pong pare. Yan. At ang caption po niyan ay Pray for Romualdez. At yung nakalagay po dyan ng mga maliliit na sulat ay sinasaniban nga daw po siya ng masamang espiritu. So imagine mo, marunong pala silang ngayon. Ngayon naniniwala na pala sila sa masamang espiritu. Pero totoo, ito, tingnan mo naman, nakatungo si Romualdez, di ba? At ganda po yan eh. Kahapon daw po yata ayan ay ginapos na kasi nga ginapos na raw po dahil talagang nakaka-perwisyo na po talaga at yun nga, sabi ko nga, nangagat ng kanyang empleyado. Ayan. So, ito, pagka halimbawa nangyari ito, ay ikamamatay nito halimbawa, kasi wala na sa katinuan, baka matuluyan yung sinasabi ko dito dati na pupunta ng flyover yan at tatalon sa tulay yan sa flyover. Kaya ang mangyayari, lalo't bata pa yung asawa niya, naku po. Kawawa. Kawawa ka, na Romualdez ka, nagpakahirap kang nagnakaw ng pera ng bayan, tapos ang makikinabang lang yung magiging boyfriend ng asawa mo. Kaya ang abangan mo ay ito na yung kasunod na maririnig mo. Ayan. Hirang sa Diyos ang aking buhay, Kau at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Tapos, iyak-iyak ngayon yung asawa, uy, ito yung gwapo, papalit sa iyo, lay. Ito na ang aking tatargetin, lay. Ituturo niya yung gwapo na makikipaglibing sa iyo. Imaginin mo. Wala pong kanyan. Ito pong sinasabi ko, mangyayari po at mangyayari ito. Nangyari na nga po eh. Nangyari na. Yung sinasabi ko, di ba, mayroon dyan eh, mayroon akong video dyan. Sabi ko, itong congressman na ito, abangan nyo. In 2 weeks time, maghihingalo yan. Naghingalo. Sunod na linggo, inilibing. Ayun.
Isang buwan na palang nakalibing, nagkaroon ng boyfriend yung asawa. Medyo may edad na ito. Ha? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi 5 yung binoyfriend ng asawa nito. Itong congressman na namatay na ito. See? Mali ba yung sinasabi ko? Hindi po. Yun po ang reality. Pakatandaan ninyo yan. Nakaw kayo ng nakaw, tandaan ninyo. Ang makikinabang niyan, yung magiging boyfriend o magiging kabit ng mga asawa ninyo. So ngayon kayo, nga at nilalamo na kayo ng uod sa simenteryo, ayun, nagpapakasasa yung asawa ninyo. Gamit yung pirang ninakaw ninyo. Ayan, ito na ngayon. Sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging handog lamang. Di ko ninais na ako'y isilang. Hindi ko na alam yung karagtong. Yan po. Ano? Loko-loko yung kukontra dito sa sinasabi ko. Tandaan nyo. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Loko-loko na lang. Yung sasabihin na walang katotohanan itong sinasabi ko. Kalokohan. Lahat yan mangyayari at mangyayari. Kasi unang-una, abay magpapakasaya yung mga yan, may pira eh. Hanggat may pirang hinahawakan niya ang mga asawa ninyo, at talagang may pira yan kasi ang lalaki ng mga ninakaw ninyo. Habang nilalamon kayo ng uod sa simenteryo, pakayog ng pakayog yung mga asawa ninyo. Di ba? Mali ako o hindi? Kagaya nito. Sinapian ng masamang espiritu, malabo ng panyan. Malabo ng magagamot yan. Malabo na. Kaya kahit na hindi pa patay ito, kasi nga wala na sa katinuan, baka harap-harapan yan, nanonood ka, kinakayog yan ng ibang lalaki ang asawa mo. Tandaan mo kasi wala ka na sa katinuan. Maniwala kayo sa akin. Kasi yun yung mga ganti sa inyo. Yun yung pinagbabayaran ninyo sa mga ginawa niyong kabalbalan dito sa mga kababayan ko na hirap na nga sa buhay, wala kayong patid, wala kayong katigil-tigil sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, kaya ang resulta, gutom, walang masaing itong mga kababayan ko. Kaya naman, parusa din ang inaabot ninyo. Imaginin mo lang, ikaw buhay pa. Sige nga, imaginin mo lang, naku, ipikit mo yung mata mo. Kayong mga congressman na mga kabataan, ipikit nyo yung mata nyo. Sabihin nyo, isipin nyo lang, nakaw ako ng nakaw. Tapos mamatay ako. Mag-aasawa ulit ang asawa ko or mag-boyfriend. Tapos gamit yung pira ko. Ibibili siya ng kotse. Ibibili ng kung ano-anong gamit. Nagamit ang pira kong pinagnakawan. Isipin nyo nga. Kung gaano kasakit yun, kahit na inuod na kayo, ngayon pala mag-isip na kayo. Mali! Ito sinasabi ko or tamang-tama? Sa huling pagkakataon po. Ayan. Hiram sa Diyos ang aking buhay, ikaw at ako'y tanging
silang. Ito po ang mangyayari sa inyo. Ito yung tugtog na maririnig ninyo pag kayo ngayon ay inililibing na. At doon nyo imaginin yung inyong asawa na makipaglilibing sa inyo ay nagtatarget na pala ng papalit sa iyo. Gamit ang pirang ninakaw mo. Ganito yan. Tandaan niyo yan. Itaga niyo pa yan sa ulo ni Bato. Ayan. Anyway. At sa huling pagkakataon, ayan, pinapakalma po ni Abante. Ayan o, si Abante po yan. Pinapakalma niya si Tambaloslos at saka yung isang pare. Ang nakalagay dyan caption, pray for Romualdez. So, ayan. At nakalagay naman dito na sinapian siya ng masamang espiritu. So, ayan po. Kaya, dahil pala sa may, akala ko nga, wala na yung power natin na, akala ko expire na yung power ko eh. Yung pala, tumatalab rin pala. Tumatalab pala. Tingnan mo, may naka-schedule na 3 congressman na ooperahan ng bayag. Ayan. Yan ang pakatandaan niya. Maraming salamat po muli. At dito po sa aking mga subscriber, hayaan niyo pong ipaabot ko ang aking mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Bagaman po sa huli ko na kanina nabati, ay wala naman pong pagkakaiba yon. Basta ang mahalaga po doon, lagi ko pong ipinapaalala na ingat po kayong palagi. At sana, ang lagi kong pinagdarasal sa inyo, mailayo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, mailayo kayo sa anumang uri ng sakit, bagkus ang darating sa inyo, swerting walang katapusan. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.